Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, kami tao sa puso nagpupuri, nagpapasalamat sa naunang bahagi ng iyong banal mong gawain, lalubos ang pinagpalat nilang isa, nag-iisala sa pagkilos sa aming kaligitnaan. At narito po kami ngayon sa pag-aaral pong banal mong salita, bago pong lahat, ang bawat isa sa amin, kami po ay nagpapakumbaba, nagsusumamot, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos, pagpalain mo yung bumalang mong salita na maunawaan po namin yung bumalang mong kalooban at ikaw po magbigay sa akin ng karunungan sa bawat sasambitin ko po at babanggitin maging pagpapala sa lahat na makikinig sa oras na ito. Sa unat dalangin ang aming po minamahal at iginagana na aming po malapastor, aming pong sinasaway magawa ng kaawi pag-alinlangan. I command you cast out in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At kayo na po mga minamahal ay makaupo na sa inyong kinauupuan. Ngunit bago po ang lahat, aking pong ipinapaabot ang pinakamataas sa pagpupuri, ang pinakamataas sa pagsamba, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. At dobling paggalang at pagbati sa ating po beloved Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the entire prophet of our loving God and His beloved children. At patuloy po natin inaalala ang mga mabuting turo at aral iniwan sa atin ng ating po beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida, bagay sa lahat ang ating po makasamang kapwa manggagawa sa panguna po ng ating beloved preacher Mars Facton, bagay sa lahat ang mga beloved preachers, beloved elders, ating po minamahal na mga kapatiran, baguhan, manudatihan, bagay sa lahat ang ating po mga webcast viewers na walang sawang umaantambay sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Magandang hapon na po sa ating lahat. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita sa oras na ito. Bigyan po natin ng tema ang ating tatalakayin sa araw na ito, Steadfast Faith by Thriving in Righteousness. Matatag na pananampalataya sa pamagitan ng pagtatagumpay sa katwiran. Speaking of katwiran, yung ating pong napapanood ng araw sa television po mga minamahal, ang sabi kapag nasa katwiran, ipaglaban mo. Dapat tayong lahat ng mga mananampalataya nagsisipaglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Handa po natin ipaglaban ang ating pananampalataya sa pagkatotoo ang ating Diyos na sinasampalatayan at pinaglilingkuran. Siya po ay buhay na Diyos. Na sa pamamagitan ng gawain na ito, wala nang hihigit pa. Sapagat nanggaling na po tayo sa iba't ibang gawain, sikta at denominasyon. Ngunit bakit tayo po ay naririto? Sapagat isa po tayo sa pinilit kinahabangan ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kaya sa paglilingkod po natin sa Diyos sa pamagitan ng gawain na ito, tayong lahat po mga minamahal nakasalalay dito ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kaya panghawakan po natin matibay matatag ang ating pananampalataya sa pagkatotoo ang pangako ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Unang pagbasa, Hebreo Kapitulo 10 at ang bersikulo po ay 38. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga Hebreo, kabanatang 10 at ang talata ay 38. Ngunit ang aking lingkod ay matuwid, na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugan ng aking kaluluwa. Amen. Amen. Purihin po ang pagbabasa ng kanyang banal na salita. Pagpalain po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ayon po sa ating nabasa, ang matuwid ay mabuhay sa pananampalataya. Kaya ang mga buhay ng mga manggagawa, full-time worker na nagbigay buhay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati naghahanap buhay po kami, subalit nung kami po ay tinawag ng ating pinakamahal na Panginoon bilang isang manggagawa sa kanyang banal na gawain, iniwanan po namin ang hanap buhay. Ngunit amin napatunayan, kailanman hindi kami pinagkulang ng Diyos, sapagat siya po ang Diyos, the great provider. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Ayon po sa ating damasa, umurong hindi kalulugdan ng ating kaluluwa. Tandaan po natin, wala pong tumatalikod sa paglilingkod na sila ay nagtagumpay. Amen. Habang naghihintay tayo sa Diyos, dapat lumalago ang ating pananampalataya sa Kanya.
lumalago ang ating pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil kung walang paglago sa pananampalataya po natin sa Diyos, hindi po natin maabot ang pananampalatayang kalugod-lugod sa banal na harapan ng ating mabay na Diyos. Hindi po natin maabot yung pagkakaisang pananampalataya, hindi po natin marating ang langit. Amen. Kaya po mga minamahal, kaya imbis na dagdagan po natin ang ating pananampalataya, nakakalungkot ang ilang mga Kristiyano, imbis na sila po ay magsumigasig na maglingkod sa Diyos, palamig-lamig, paisi-isi na lang. Ngunit tayong lahat ng mga mananampalataya, na handa po natin ipaglaban ang ating pananampalataya, hindi natin binabawasan ng ating paglilingkod sa Diyos. Bagkus lalo pa natin, pinag-iibayo ang ating paglilingkod sapagat tunay ang pangako ng Diyos, sapagat nasa huling araw na po tayo. Ang gawa ng kaaway o ang gawa ng kaaway sa mga mananampalataya na napapansin po natin ang iba, bakit hindi naman po natin sila nakikita? Bakit ang iba nagpalamig-lamig na? Kaaway po ang may kagagawan niyan. Ngunit tayong lahat ng mga Kristiyano handang ipaglaban ang pananampalataya, nananatili tayo kahit anumang mangyari. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Manatili sa pananampalataya, kailangan magtiis tayo. Kaya ang Kristiyano nga umiibig sa kanilang kaligtasan, umiibig sa ating mabay na Diyos, handa silang magtiis. Tinitiis nila lahat ng bagay, kahit mahirap na bagay, gagawin nila na sila po'y sumusunod, naglilingkod sa Diyos. Bakit? Mahal nila ang Diyos. Lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabing, Praise the Lord! Lahat po tayo na naglilingkod sa Kanya, mahal po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ipaglaban po natin ang ating pananampalataya, katulad po yung isang patutuo ng ating mahal na ating kapatiran, na kung saan, nung siya po ay nakakilala na, naglilingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan ng gawain na ito. Siya po ay nakapag-asawa, nagkaroon sila ng 2 anak. Dahil yung kapatiran po natin, nauunawa niya ang kahalagahan ng kaligtasan. Siya po inusig ng kanyang asawang lalaki. Nung siya po inusig po mga minamahal para madala po mga minamahal, yung kapatiran po natin dahil siya po ay naglilingkod na sa gawain na ito, iniwanan niya. Sa pag-iwan sa kanya po mga minamahal, tumagal, umabot po ito ng 40 taon. Noong 4 na taon na lumipas po mga minamahal, akala ng asawa niyang lalaki, hindi na nagpatuloy ang kanyang malaasawa ating kapatiran, ngunit sa kanyang pagkakilala sa Diyos, matatag, matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Walang ibang ginawa po niya, nagsumigasig po siya na naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Itinaguyod niya ang kanyang pumalanak, pinag-aral po niya hanggang sa napakaraming taon na lumipas na tila ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At alam po ninyo ang nangyari, isang araw, yung kanyang mahal na asawang lalaki dahil na naramdaman po niya, dahil siya po tinulog sa po niya ang gawain na ito, siya po mga minamahal hindi na naglingkod. Bagkus inusig niya ang kanyang mahal na asawa, nung nagkaroon na po siya ng karamdaman, saka naalala po niya ang kanyang mahal na asawa, binalikan po niya. Dahil yung ating kapatiran, alam niya ang salita ng Diyos kung paano po tayo pinatawad ng Diyos, ating po natutunan paano po tayo magpatawad sa ating kapwa nagkasala sa atin. Pinatawad niya ang kanyang mahal na asawa, sa madaling sabi, nakapaglingkod na maiksing panahon, nakapagsisi sa kanyang kasalanan, at siya po mga minamahal ay binawian ng buhay. Salamat, siya po ay nagbalik loob sa Diyos. Nakapaglingkod na maiksing panahon na pagsisihan po niya yung kanyang nagawang pagkukulang sa kanyang malasawa, yung kanyang kasalanan sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Subalit yung ating mahal na kapatid, siya po mga minamahal sa pagsubok ng kanyang dinanas, naging matatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen. Sapagat nauunawa po niya, mahalaga ang kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa lahat ng mga naunang mananampalataya sa banal na kasulatan, ano po ang ginagawa nila para sila po ay makapanatili sa paglilingkod, makapanatili sa kanilang pananampalataya sa Diyos? Mga alagad, pinatitibay nila ang kanilang pananampalataya. Gawa Kapitulo 14, at ang bersikulo po ay 42. Dito po sa Gawa, Kabanata 14, ang talata po ay 22. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya
At sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano po mga minamang ginagawa ng mga alagad ninyo sa mga naunang mananampalataya para sila po yung makapanatili sa paglilingkod? Sila po mga minamahal, inaaralan sila na sila'y magsipanatili, nagpapatibayin sila sa isa't isa, na anumang mangyari sa kanilang pong buhay, sa kanilang paglilingkod, mananatili sila na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya mga naunang mananampalataya, terrible ang kanila pong sinuong na pagsubok. Ang mga naunang mananampalataya, pinag-uusig sila sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Mismo ang kanilang kababayan, mismo ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit hindi natinag ang pananampalataya ng mga Kristiyanong umiibig sa buhay na Diyos. Ano pong ginagawa po nila ang mga umuusig sa kanila, sa mga alagad ng Diyos? Pinagbabato sila, nilalagari, kinakalagkad, pinapahirapan. Ngunit sa kabila ng kanilang pong dinanas sa paglilingkod, hindi natinag ang kanilang pananampalataya, bagkus nanindigan po sila, ipinaglaban po nila ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Bakit? Naunawa po nila, o nakilala po nila yung tunay na Diyos na may pangako sa kanila. Amen, nakaligtasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po ng ating mga magulang sa Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, beloved Assistant Pastor Lina Almeda, beloved children, sampu na makabalikat po sa gawain na ito, itinuturo sa bawat mananampalataya, sa bawat isa sa atin, na tayo po'y manatili. Sa kabila na minsan sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin sa Diyos, dumadanas po tayo ng konting kahirapan, mananatili po tayo sa paglilingkod na mananampalataya sa ating pinakamahalapay na may konting karamdaman, nananatili ang bawat isa. Sa paglilingkod po natin sa ating mabay na Diyos, inuusig po tayo, nananatili ang bawat isa. Yun po ang turo ng ating mga magulang sa Panginoon. Bakit? Tunay na Diyos ang ating sinasampalatayan at pinaglilingkuran sa pamamagitan ng gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Everybody shout, praise the Lord. At ano po ang naging bunga sa pananatili po natin sa pananampalataya sa Diyos? Dati-dati mayroon po tayong kaunting karamdaman, ngayon pinagaling ng ating mabait na Diyos. At ang naging bunga sa ating paglilingkod sa pananatili po natin, nasa kahirapan na natili po tayo ngayon, pinasagana ng ating mabait na Diyos. Kung dati-rati tayo po'y pinag-uusig, ngunit yung tumutulig sa umuusig sa atin, nakita po nila na totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Bakit? Imbis na tayo po'y manghina, manglupaypay, lalo po tayo nagpursige na paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagat ang Diyos ang nagbibigay lakas sa atin para tayo po ay makapagpatuloy na maglingkod. Totoo ang kanyang pangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man niya. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Bakit tayo po'y tinuturuan na manatili sa pananampalataya, na manatili sa paglilingkod? Sapagat nasusulat, Mateo 24 verse 13, ang manatili hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Amen. Kaya kung mayroong mga mananampalataya na hindi nanatili, marahil hindi nila binigyan kahalagahan ang pagtalima, pagsunod nila sa banal na utos ng Diyos. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang bawat isa sa atin na naririto, nananatili tayo dahil ating pong nauunawa ang kahalagahan ng kaligtasan. Kaya ang Kristiyanong may matatag na pananampalataya, kahit anong kalagayan nila sa buhay, nananatili sila, nagpapasalamat sila, hindi sila nagrereklamo. Bakit? Kung pagrereklamo ang ating atupagin, matutulad po ang ilan sa atin sa mga buhay ng mga Israelita. Nung malapit na po sila sa lupang pangako na itinuro ng Diyos sa kanila, ano po ang kanila pong ginawa? Puro pagrereklamo. Kaya karamihan sa kanila, hindi po nila narating yung lupang pangako doon sa Kanaan. Maaring mangyari sa isa sa atin, yung hindi natin marating ang langit na pangako ng Diyos kung patuloy po tayong magrereklamo. Kaya imbis na tayo magreklamo sa harapan ng Diyos, pasalamatan po natin ng ating mabait na Diyos.
Amen. Bakit po mga minamahal, pasalamatan po natin ang ating mabait na Diyos. Sapagat nasusulat, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sa Kanya, sapagat iyan ang kalooban niya, para hindi tayo magkasala sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya ang sabi pa po ng banal na kasulatan sa 2 Pedro Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 10, hindi ka matitisod kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya ang mga Kristiyano na lumalakad pa ayon sa laman, siyempre matitisurin pa rin. Ngunit kapag isang Kristiyano lumalakad sa Espiritu, kahit makarinig po siya ng paninira, ipinapasa Diyos niya. Hindi na po tayo nasasaktan sapagkat hindi na po tayo lumalakad ayon sa laman, kundi lumalakad po tayo sa ayon sa Espiritu. Ang sabi na banal na kasulatan, may buhay na walang hanggan po tayo. Everybody shall praise the Lord. Kaya dapat po mga minamahal, ang mga Kristiyanong matagal na sa paglilingkod, bumilang na po ng maraming taon, dekada na ang lumipas, dapat matibay na ang kanilang pundasyon. Matibay na ang kanilang pananampalataya sa ating mabait na Diyos. Ngunit nakakalungkot ang ilan. Kung kailan bumilang ng napakaraming taon, dekada na ang lumipas, maramdamin. Nasasaktan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magbago sana. Everybody shall praise the Lord! Kaya nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamahal na Panginoon mula noon hanggang ngayon. Tumanas po tayo ng mga konting trials. Ngunit salamat sa Diyos, pinanghawakan po tayo. Amen. Bakit? Nauunawa po natin na totoo ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Totoo ang Diyos sa ating sinasamba. Lahat ng ating ginagawang paglilingkod sa Kanya, pagsunod sa Kanya bala na utos, may kagantihan. Awit 62 verse 12. Kaya wag po tayong panghinaan ng loob kung minsan tayo po'y dumaranas ng konting kahirapan. Alam po natin ang Diyos hindi kailanman nagpapabaya. Amen. Mayroon bang Kristiyanong pinabayaan ng Diyos? Wala. Bakit? Kung papaano po yung mga ibon sa himpapawid, ibon sa parang ibon sa kalangitan, hindi sila pinababayaan ng Diyos, mas lalo higit po tayo. Kapag tayo lumalakad ayon sa katwiran at kalooban ng Diyos, kailanman hindi po tayo pababayaan. Hindi ba natin napapansin na minsan nagkukulang ang isa sa atin, ngunit sa unat dalangin natin mahal na pastor, tinutugon pa rin ang ating panalangin. Dahil po yan po mga minamahal, mayroon po tayong tunay na propeta ng Diyos, tunay na lingkod ng Diyos na araw at gabi na nalangin sa atin upang ating po mga hinaing panalangin, pakinggan ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord! Kapag ikaw ay lumalakad sa pananampalataya, makapagpapatuloy ka. Katulad po ng Apostol Pedro, sa kanyang paglilingkod, niliglig siya ni Satanas. Ngunit sinabi ng ating pinakamahal na Panginoong kasalukuyan si Apostol Pedro, nasa panahon ng pagsubok, sinalita ng ating mabait na Diyos, laksan mo ang iyong loob. Basahin po natin Lucas Kapitulo 22. At ang bersikulo po ay 31 hanggang 32. Ito po ang sinasabi sa aklat ng Lucas. Kabanatang 22 at ang talata ay 31 hanggang 32. 31, Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. 32, datapat ikaw ay pinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord! Kapag nasa panahon po tayo, napakiramdam po natin yung ating pananampalataya para bang nanghihina. Ibig sabihin, nililiglig po tayo ng kaaway. Pinahintulot ng Diyos para subukin ang ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po mga minama, ang kaaway, siya ang laging nagsusumbong sa Diyos. Tinitignan po ng kaaway yung maling ginagawa mo, hindi po yung mabuti. Amen.
Yung mali yung ginagawa mo, tinitingnan niya, hindi niya tinitingnan yung mabuting ginagawa mo sa paglilingkod mo sa Diyos, katulad po ni Job. Si Job po mga minamahal, siya po pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos sa kanya. Kaya dumating yung matinding pagsubok sa buhay ni Job, ang kanya pong mga alagang hayop sa isang iglap, namatay. Malaking kawalan sa kanya pong kabuhayan. Hindi lang yun po mga minama, yung kanya po mga minama na anak sa isang iglap, namatay po sila. Siyempre bilang magulang, napakasakit ang kanya po mga minama na anak ay mawala sa piling po niya. At hindi lang yan po mga minamahal yung naranasan ni Job, bagkos siya po ay nagkaroon ng karamdaman bukol mula ulo hanggang dalampakan. Kaya yung kanyang malasawa, awang-awa na po siya sa kalagayan ni Job. Kaya sinalita ng kanyang malasawa ni Job, itakwil mo na ang Diyos mo, nang sa ganon, mamatay ka na. Subalit si Job, pinanghawakan po niya ang banal na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Kahit na gano'n ang kalagayan po niya, siya po mga minamahal ay nagpatuloy na manalig, sumunod sa ipinag-utos ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Sa kanyang pagpapatuloy, siya ay nagtagumpay. Kaya nasa pagpapatuloy ang pagtatagumpay sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kung mayroong mga mananampalataya hindi nagpatuloy, hindi na po problema ng Diyos. Hindi na po problema ng ating mahal na pastor. Hindi na po problema ng mga manggagawa. Bagkos, yan po mga minamahal dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Siyempre kapag ikaw ay mayroong pananampalataya sa Diyos, kahit anong humarang sa paglilingkod mo, mananatili ka, magpapatuloy ka na gagawa ka sa katwiran at kalooban ng Diyos, sapagat hindi po tayo sa tao naglilingkod. Sa Diyos to tayo gumagawa, sa Diyos po tayo naglilingkod. Mayroong kagantihan sa bawat gawa po natin sa paglilingkod sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord! Kaya kung bibilangin po natin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin, kapiranggot lamang yan. Ikumpara sa mga pagpapala na ibinibigay ng Diyos sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat panahon na lumilipas, napakaraming pagpapala. Yung pag-isip mo sa umaga, taglay mo ang kalakasan mula sa ating pinakamahal na Panginoon. Isang napakalaking pagpapala na po yan. Samantalang ibang mga tao hindi nalilingkod sa buhay ng Diyos. Pag-isip nila sa umaga, nasa hospital na po sila. Lahat na kanila ay pinundar, inipon, ibinabayad po nila. Tayo, kapag tayo pinagkaroon ng karamdaman, pinabagaling po tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung nasa kahirapan ka, huwag mong tingnan ang kahirapan, tingnan mo ang pangako ng Diyos. Kapag lagi mong inuuna ang kanya pong katwiran at ang kaharian, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Mayroon ba mga Kristiyanong pinagkulang ng Diyos? Wala, dahil ang Diyos, siya po ang nagpupuno lahat ng ating pangangailangan. Amen? Kaya kung kami po mga minan, hindi na kami nagtatrabaho, samantalang kayo nagtatrabaho po kayo, ngunit kami, masasabi po namin na hindi kami pinagkulang ng Diyos. Kung ng panahon, tama-tama lamang ay pong ibinibigay po sa amin ng pinakapagkain, ngunit pinapasalamatan po namin niya. O di mong pambili ng sapatos, kahit yung sapatos po namin minsan nakangiti na, ngunit nagpapasalamat kami sa Diyos. Dahil ngayon, marami ng okay-okay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Makakabili ka na kapag may konting pagpapala ka. Ganun po mga ganun po ang buhay ng Kristiyano na naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung wala, huwag mo na po tayo maghanap dahil wala. Kung ano po yung mayroon, salamat sa Diyos. Dahil kapag ikaw ay isang manggagawa, mapaghanap ka, lalo na sa mga matindi na bagay, hindi ka magtatagal sa loob. Amen. Ngunit kapag ikaw ay mapasalamatin, sa maliit na bagay pinapasalamatan mo, sa malaking bagay pinapasalamatan mo, mananatili ka. Kaya yung maraming taon na lumipas, hindi kayo magtatagal sa loob kung hindi po kami po mga minaman naging mapasalamatin sa Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kung kami hindi kayo pinabayaan, lalo higit kayo, hindi tayong lahat pababayaan ng Diyos sapagat totoo ang ating babay na Diyos. Siya po ay mapagpalang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ano pa po mga minama, makipagbaka ng mabuting pakikibagbaka.
Yan po ang sinulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Basahin po natin, unang Timoteo, Kapitulo 6, at ang bersikulo po ay 12. Dito po sa unang Timoteo, kabanata 6, ang talata po ay 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangang ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Ito po mga mina, pangaral po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kasi ito po ipinangaral o sinalita ni Apostol Pablo kay Timoteo nang sabi makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Ibig sabihin, kapag ikaw ay sinisiraan, huwag mong gantihan ng paninira din, kundi gantihan mo ng kabutihan. Kaya ibang mga Kristiyano, alam na po nila, sinasiraan sila, nagre-react sila. Ginagantihan nila ng masama din, ng kasiraan din. Hindi po tayo ganoon. Si Apostol Pablo, ang pangaral po niya, makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Ibig sabihin, kapag ginawa ka ng masama, binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Amen. Ibig sabihin, kapag ginawa ka ng masama, gantihin mo sila ng mabuti. Yung mga tunay na anak ng Diyos, may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos. Lahat na nagmamahal sa Diyos, magsabing praise the Lord. Kaya utos o pangaral po ni Apostol Pablo kay Timoteo na makipagbaka sa mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, ganun din tayo dapat. Amen. Lalo na kapag ikaw ay matagalan ka ng Kristiyano at ganun pa ang attitude mo. Hindi lumalago ang pananampalataya mo sa Diyos, bag hindi pasulong, kundi, paurong. Kaya sabi ng Biblia, ang Kristiyanong paurong, hindi siya kinalulugdan ng ating mabait na Diyos. Amen. Kinalulugdan ng ating mabait na Diyos yung Kristiyanong pasulong. Hanggang abutin po natin yung pananampalatayang nakalulugod sa banal na harapan ng ating mabait na Diyos. Tayo lahat na naririto, bumilang na po tayo ng napakaraming taon. Yung iba, dekada na. Dapat malago-malago na ang ating pananampalataya. Lahat po magsabing, praise the Lord! Amen. Lahat po tayo po mga salamat sa Diyos. Pagpalain po kayong lubos ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Sabi pa po dito, manangan ka sa buhay na wala hanggan. Ibig sabihin, asamin po natin yung pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan. Amen, sapagkat ang buhay ng tao dito sa mundo, kapag nagkakaedad na, humihina po ang kanilang physical na katawan. At kapag mahina na ang physical na katawan, di na po ang nakaramdaman, lalo na sa mga hindi mananampalataya, haantong sila sa kamatayan. Ngunit ang mga Kristiyano may pananampalataya sa Diyos, may pagmamahal sa Diyos, may pag-ibig sa Diyos. Kahit sila po ay nagkakaedad na, malakas ang kanilang physical na katawan, nagagawa po nilang dumalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo. Kung ang mga senior, ang mga may edad na, nagagawa po nilang dumanamba na 3 beses, mas lalo higit tayong mga kabinatahan at kadalagahan, magagawa po natin dahil totoo ang pangako ng Diyos. Everybody siya, praise the Lord. Nakakalungkot ang iba mga Kristiyano kung kailan sila naroon po yung kanilang kalakasan. Parang baliktad ang nangyari. Yung iba po mga hindi naman lahat. Yung ibang mga kabinatahan, kadalagahan, masigasig ang kanila pong paglilingkod sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, tayo po mga inaasam-asam po natin yung pangako ng Diyos, buhay na walang hanggan. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Ibig sabihin po mga minama, inuutusan ni Apostol Pablo si Timoteo na ipahayag niya ang mabuting balita, ipahayag niya ang ginawang kabutihan ng Diyos sa buhay po niya. Ganon din po tayo. Huwag po tayong hihinto na humayong magdala ng kaluluwa sa balanapadan ng ating pinakamahal na Panginoon, sabagat konting panahon na lamang, konting sakripisyo na lamang ating gugugulin sa panahon po natin ngayon. Napakalapit na po tayong kunin ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Kung hayaan po natin yung ating nakakahalubilo, hindi po natin mabahagian ng salita ng Diyos, hindi po natin mabahagian ng kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay po natin, kahabag-habag po sila. Pagdating ng araw, kapag sila po inabot ng kamatayan, wala silang kaligtasan. Amen. Nasa huling araw na po tayo. Kaya ang salita ng Diyos lagi pong nagpapaalala sa atin,
Amen. Nang wala ibang ating gagawin, kundi yung ating mga taong nakakahalubilo, lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya, hikayatin natin sila na sila po'y lumapit at maglingkod sa Diyos para sila po ay magmana ng buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord! Kaya, siyempre, nature po ng tao, malilimutin. Malimutan na po natin ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Huwag po natin kalilimutan na tayo po ay laging magdadala ng kaluluwa sa banal na paanan ng Diyos. Kaya kung may mga baguhan sa araw na ito, lubos kayong pinagpala sapagkat nasumpungan po ninyo ang tunay na banal na gawain ng Diyos na ito pinilalakipan ng mga prueba at ebidensya ng aming Diyos na ipinakikilala sa inyo, maging sa mga kababayan po nating taga-subaybay sa gawain na ito, para lubos po niyo tanggapin ang mga saganang pagpapala sa ating mabait na Diyos. Maglingkod tayong lubusan sa ating pinakamahal na Panginoon. Magnasa po kayong dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry para kayo lubos na pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ano pa po mga minamahal, tapusin ang pananampalataya natin sa Diyos. Tulad po ni Apostol Pablo, tinapos niya ang pananampalataya niya sa Diyos. Kaya siya ay nagkamit ng kaligtasan. Basahin po natin ang banal na kasulatan. 2 Timoteo 4 at ang versikulo po ay 7. Ito po sinasabi sa 2 Timoteo, kabanatang 4 at ang talata ay 7. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Amen! Nakipagbaga ako ng mabuting pakikibagbaka. Ibig sabihin, tayong lahat ng mga mananampalataya, alam po natin yung masama at mabuti. Nanggaling po tayo sa makasalanang buhay. Kung ang isang araw sa paglilingkod mo sa Diyos, hikayatin ka sa bumalik sa pagkakasala, sa pagsusugal, sa pag-inom ng alak, paninagarilyo, huwag mong pahintulutan. Alalahanin mo na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng kanyang pangako, langit at buhay na wala hanggan. Sabihin mo, binago na ako ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Amen. Ganun po mga mina, nakipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Kaya si Apostol Pablo po mga minamanong siya po, nakilala na po niya ang mabait na Diyos. Kung dati siya po mga minamahal, isang namuhay sa makasalanang buhay, pinag-uusig niya yung mga Kristiyano, pinapahirapan po niya, ibinabilanggo niya, ngunit nung siya po ay nakakilala na sa ating mabait na Diyos, iniwanan niya ang makasalanang buhay, nagtuloy-tuloy po siya na naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sabi, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Ay pa po dito, natapos ko na ang aking takbo. Kaya sa paglilingkod sa Diyos po mga minamahal, wala nang hintuan ito. Katulad po ng sumasali sa marathon. Kaya kahit nadadapa po sila, tuloy-tuloy ang kanilang pagtakbo hanggang sila po mga makarating sa finish line para sila po yung manalo po mga sa takbuhan. Matanggap po nilang gantimpala. Tayo po mga minamahal sa ating paglilingkod na ito po mga minamahal, katulad pa tayo ng tumatakbo. Habang tayo po ay naglilingkod, pumapalaot, tuloy-tuloy ang ating pagtakbo, paglilingkod dahil mayroong gantimpala ng Diyos na ibibigay po sa bawat isa sa atin. Hindi literal na gantimpala ang ibibigay ng Diyos sa atin, kundi pagpapalang espiritual. Even papakinabangan po natin yan magpakailan-kailan paman. Kaya tingnan po natin ang ating buhay nung araw po mga minamahal, nung tayo po hindi pa save. Mahalaga sa ating mga material na bagay. Ngayon mahalaga pa rin, ngunit ang pinakamahalaga sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin sa Diyos, walang iba kundi ang paglilingkod po natin sa Diyos. Sapagkat dito sa paglilingkod po natin sa Diyos, nakasalalay ang gantimpala ng Diyos, langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa buhay ng mga apostoles, nung panahon po mga minama, dumadanas po sila ng mga mahigpit na pagsubok sa kanilang buhay. Parang nanghina ang kanilang pananampalataya. Sinilita ng ating mabait na Diyos. Sila po'y panahon po mga minana sa pagsubok. Dito po mga sa 1 Kapitulo 6 at ang versikulo po ay 67 hanggang 68. Basahin po natin. Singit po natin ang talatang ito. 1:6. Dito po sa aklat ng 1, ang kabanata ay 6. 6. 67. At ang mga talata ay 67.
at 68. Ito po ang sinasabi. Sinabi nga ni Jesus sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot siya ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Everybody shall praise the Lord. Noong panahon ng mga apostoles sa mga alagad ng Diyos, iba't ibang pagsubok ang alipon naranasan. Humina ang kanilang pananampalataya. Nakita ng ating mabait na Diyos, sinabi po ng ating mabait na Diyos sa 12, ibig ba ninyong magsialis din naman? Sinagot ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Everybody shall praise the Lord. Ganon din po tayo. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, walang saysay ang magiging buhay natin. Kung wala ang Diyos sa buhay po natin, kahit anong marating mo sa buhay, kahit ang kayamanan sa sanglibutan mapa sa iyo, kung hindi ka mananatili sa paglilingkod sa Diyos, Diyos-less lahat ng bagay. Bakit lahat ng bagay dito sa mundo lilipas? Lahat ng mga bagay dito sa mundo pansamantala lamang. Kaya po mga minamahal, tayong lahat ng mga namanampalataya nagsisipaglingkod sa Kanya. Mananatili po tayo na naglilingkod sa Kanya. Kung maranas po tayo, minsan may kaunting pagsubok, manatili, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod. Bakit? Ang Diyos sa ating pinaglilingkuran, totoo ang lahat ng Kanyang mga pangako. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon na mayroon tayong buhay na walang hanggan sa piling po niya. Samantala yung buhay na taglay na maraming tao dito sa mundo, sa pag-aakala ng ibang mga tao, lalong-lalo sa mga hindi mananampalataya, marangya ang kanilang buhay. Ito na ang totoong buhay. Hindi po ito totoong buhay, bagkus ito po parang panaginip lang. Sapagat ang tao na mamatay, ang buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos, nasa piling po niya. Amen. Kaya yung ibang mga mananampalataya, humantong man sa kamatayan ang kanilang buhay, may pangako ang Diyos sa kanila, buhay na walang hanggan. Ganon din po tayo na natitira nagsisipaglingkod sa Kanya. Panghawakan po natin matibay ang Kanyang banal na salita, ang Kanyang mga pangako, sapagat totoo na mayroon tayong buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dito na po tayo sa uling talata, Hebreo Kapitulo 10 at ang versikulo po ay 39. Ito po sinasabi sa mga Hebreo, kabanatang 10 at ang talata ay 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Amen. Hindi po tayo doon. Sa rito po mga minama sa nagsisibalik sa kapahamakan. Kundi po ano po mga minama, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Kaya po mga minamahal, manatili sa pananampalataya para ang kaligtasan ay ating matanggap. Kung mayroon mang mga minamahal, pananampalatayang ilan, ngunit hindi nananatili, kulang pa rin sa buhay po nila. Kaya sinasabi ng ilan, mayroon ang pananampalataya, Brad, kahit hindi ako dumadalo, nagpupuri ako sa bahay, kahit hindi ako dumadalo, nakikinig ako ng banal na salita ng Diyos. Kahit hindi ako dumadalo, nagpupuri ako. Tama po mga mina, wala po tayong sinabing mali. Tama ang kanilang ginagawang, ngunit may kulang. Dapat tayo po ay sumasamba, may pagtitipo ng mga banal. Dahil dito, kumikilos ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya yung pananampalataya ng bawat isa, samahan po natin ang gawa. Paglingkuran po natin ang ating mabait na Diyos na mayroong katapatan, para makatiyak po tayo sa ating mga kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito gaya-gaya. Kung ay ng mananampalataya, relax lang, papasyal-pasyal lang. Amen. Huwag po natin gayahin dahil ang paglilingkod sa Diyos, hindi po ito gaya-gaya. Individual ang ating kaligtasan. Yung kaligtasan na natanggap mo, ipagtrabaho mo na may takot at panginginig. Amen. Ipagtrabaho po natin na may takot at panginginig ang ating kaligtasan. Kaya habang tayo po ay pumapalaw sa paglilingkod, malapit na po natin marating ang gantimpala ng Diyos o makamtan ang gantimpala ng Diyos. Habang tayo po pumapalaw at tumatagal sa paglilingkod, lalo tayong nagpapakainit na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon upang ating pananampalataya ito po ay maging matibay.
At hanggang maabot po natin yung pananampalataya na kalulog sa harapan ng Diyos upang tayo ay magkamit ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mabay na Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Papurihan po natin ang ating mabay na Diyos sa pamamagitan ng awitin ito. Huwag kang bibitaw. Huwag kang bibigayan. Praise the Lord. Papurihan po natin ang ating mabay na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Papurihan po natin ang ating mabay na Diyos sa pamamagitan ng awitin ito. Hallelujah. Praise the Lord. Di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko ka na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Hallelujah! Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Iba bang kanyang muli? Mga minamahal, habang pumapaibabaw ang awitin ito, handog pasasalamat, pagpupuri, pagsamba po natin sa ating babay na Diyos. Imbitahin po natin ang kanyang matamis at banal na presensya, sapagat ito po ang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, katatagan, upang handa po natin harapin ang mga bagay-bagay dito sa mundo na umahadlang sa ating paglilingkod. Papurihan po natin ang ating babay na Diyos. Pasalamatan po natin siya sa oras na ito. Totoo ang kanyang pangako na kapag tayo ito madanas sa kaunting kahirapan, huwag kang mangamba, huwag kang malungkot, sapagat ang Diyos, siya po ang nagpupuno sa lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin ka, aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Ayaw magsasawa, huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Hallelujah! Mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo maghihina.
Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating pagkakaisang pananalangin, sa lahat ng mga taga-subaybay, taga-panood ng gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na sa inyong tahanan, baging sa mga baguhan na naririto, pinagpala pa kayo ng ating mabay na Diyos sapagkat nasumpungan po ninyo ang tunay na balay na gawain ng Diyos. Sa kapag kayo po ay nagpatuloy naglingkod sa mampalataya, sumunod sa kanyang balay na utos, mayroon po kayong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Totoo ang pangako ng ating mabay na Diyos. Kaya sa lahat ng mga baguhan, may 4 na reglamento ng kaligtasan na inyong isasagawa, yung 3, isasagawa po ninyong pang-4, Diyos na po ang magsasagawa po niyan. Number 1, pananampalataya. Kaya ayon po sa balay na kasulat ng Roma 10:17, ang paniniwala ng gagaling sa pakikinig ng salita ni Kristo, salita ng Diyos. Kaya napakinggan po natin ang banal na salita ng Diyos. Yan po ay pananampalataya na walang ibang dapat sampalatayan ang paglingkuran sambahin ng tao. Walang iba kundi ang Diyos, ang ating dearest Jesus, sapagkat siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Number 2, pagsisisi. Bakit kinakailangan tayo magsisi? Sapagkat nasulat Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po yung pagsisisi? Matapos mong tanggapin ng Diyos bilang sariling tagapagligtas, tatalikuran mo na, lalawian mo na ang paggawa ng kasalanan, sapagkat nasulat Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dadapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pangatlong isasagawa po ninyo, kayo po ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 38. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ninyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mamaya bago kayo uwi, kinakailangan mabautismo kayo sa tubig para lubos po ninyong tanggapin ang pagpapalang mula sa Diyos. Kaya pang-4, bautismo sa Espiritu Santo na sulat Roma 8:9, ang sino mang walang Espiritu ni Kristo, ang sino mang walang Espiritu ng Diyos, siya hindi sa Kanya. Roma 8:14, ang pinapatubay ng Banal na Espiritu Santo ng Diyos, sila lamang ang mga tunay anak ng Diyos. Kaya sa mga baguhan, magpatuloy kayo na maglingkod hanggang makamtan po ninyo yung bautismo sa Espiritu Santo, sapagkat napakahalaga po yan para tayo po makapasok sa langit. Sa oras na ito, itaas po ninyo po yung 2 kamay, maging sa mga kababayan po natin ang tagapanood sa gawain na ito, itaas po ninyo po yung 2 kamay, sumunod po kayo sa aking sasambitlain ng panalangin at pagtanggap sa ating dakilang Diyos na buhay. Sabihin po ninyo, Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, lumalapit sa iyo. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin po ninyo ako. Tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, sabihin po ninyo, Amen. Ipanalangin po natin ang mga kababayan po natin na walang sawang nanonood sa gawain ito, maging sa mga baguhan na naririto tumanggap sa banal na pangalan ng ating mabay na Diyos. Ipanalangin po natin sila. Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po ang mga kababayan po namin tumanggap sa ipong banal mong pangalan, mga baguhan na naririto tumanggap sa ipong banal mong pangalan. Kung paano mo kayo pinagpala, ganun din po sa kanila. Tulungan mo sila na magbago, tulungan mo sila na maglingkod. Isulat mo ang kanila pong pangalan dyan sa aklat ng buhay sa kalingitan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. 10 ng kanila pong pamilya iligtas mo. Sa unat panalangin ng ayong puminamahal at iginagalang na ayong pumalapastor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sa oras na ito po mga minaman sa mga baguhan, huwag po kayo uwi, alis na hindi kayo mabautismuhan para kompletong tanggapin po ninyo ang pagpapalang mula sa ating mabay na Diyos. Sa oras na ito, sa mga baguhan, makabalik na po kayo sa inyong inuupuan. At tayong lahat po mga minamahal, sama-sama na po tayong manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos na tayo po makapanalangin, ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan. Kung tayo po ay may mabigat na problema at mga suliranin, 2 kamay na kataasawain po natin yan sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Tayo pong lahat ay sama-sama manalangin sa oras na ito.
Opo, dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan na po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo, mahal na Panginoon, sa mahabang panahon ng paglilingkod po namin sa iyo. Nakapagpatuloy po kami dahil nariyan ka, mahal na Panginoon, inalalayan mo kami, tinulungan mo kami upang kayo magtagumpay. Salamat, mahal na Panginoon, unang-una sa aming pumala, Pastor, na walang sawang nanalangin sa amin upang kayo makapanatili sa paglilingkod po namin sa iyo. Salamat, may mayroon kang ginamit sa aming kaligtasan para kami po ay maging matatag sa paglilingkod po namin sa iyo. Salamat, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Narito po kami lahat nagkakaisa na nagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po aming nagawang pagkukulang at pagkakasala. Patawarin mo kami, O Diyos. Sama-sama po na ipinapanalangin ang aming pong mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Mahabang buhay at kalakasan, patuloy may pagkaloob. Sampu na kailala po mga minamala anak, mga po nila mga labons at mga manugang, pagpalain mo po sila, maging sa lahat ng mga kapatiran po namin sa oras na ito. Ano man po ang kanila po mga kailingan, abuti mo na mapagpala mo kami sa lahat ng mga kapatiran po namin, may mga taglay na karamdaman, pagalingin mo ng hina, palakasin mo, panghawakan ng bawat isa, pagpalain mo kami lahat, O Diyos, sa physical, sa material, sa financial, gisala sa spiritual na pagpala, at sa una dalay po mga Pastor, inaangkin na po namin ang tagumpay, katugunan ng aming po mga panalangin sa matamis at mga pangyarihan, pangalan ni Jesus. Lahat po magsabing Amen. Amen. At sa iyo pong makapangyarihan, pangalan aming pong sinasaway lahat ng uri na masakit at karamdaman sa aming pong minamal na mga kapatiran, magmula ulong at alampakan, tibes, madayabiris, pagkaparalitiko, panglulupaypay, panghina, magawa ng kaaway, hadlang sa pagpapala sa iyo pong mga minamal mga anak. I command you cast out in the name of the rest Jesus, complete healing, be strong, be blessed, abundant blessing in the name of the rest Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bilang pagtatagumpay, ang ating po mga kahilingan ay nasa atin na tayo pong lahat ay magpasalamat sa Diyos. Lulundag po tayo na 3 beses, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Jump 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dito po natapos ang pag-aaral ng kanyang banal na salita. Pagpalain po tayong lahat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. At tayo po magpapatuloy na. Akin na po ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved co-worker, ating beloved brother Anthony Dizon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal, ang ating pinakamamahal po ng Hesus Kristo. God bless you so much po sa ating beloved preacher, Romeo Jose, sa mga banal na mensahe ng ating dakilang Diyos na ating napakinggan at napag-aralan sa hapong ito. Nawa mga minamahal, ito po ay tumimo sa ating mga puso at kaisipan. Bago tayo mga minamahal tumungo sa ating mga announcement, mga minamahal, tayo po ay kukuha mga minamahal ang ating mga special pledges, yung ating mga vows, mga minamahal, nakita po natin yung ating CR, mga minamahal, malapit sa gate. Ito po ay nagagamit na po natin mga minamahal, at yung ginagawa po nating CR dito mga minamahal, sa dako naman po ng pagitan ng sister information at sa beloved choir info mga minamahal ay atin na pong ginagawa na rin mga minamahal. At loobin mga minamahal, God willing po itong February mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal ang ating retrofitting mga minamahal sa ating second floor dito sa ating malaking chapel mga minamahal. At sa lahat po mga minamahal ng hinihipo mga minamahal ng ating mabait na Diyos, kayo po ay inuudyokan mga minamahal ng ating mabait na Diyos na kayo po ay magkaloob mga minamahal. Amen, praise the Lord. Maari niyo pong ilagay yan mga minamahal sa sobre mga minamahal, at isulat niyo po for church construction mga minamahal. Or kung kayo naman po ay hinihipo ng mabait na Diyos mga minamahal na magkaloob na mga materyales na gagamitin mga minamahal, tayo po muna ay makipag-ugnayan sa ating beloved Sister Info o sa ating beloved Church Construction Office, mga minamahal, para malaman po natin, mga minamahal, yung mga priority materyales na ating pong gagamitin, mga minamahal. Amen, praise the Lord. At sa lahat po, mga minamahal, na may mga katanungan about sa lahat po ng ating ipinagkakaloob, mga minamahal, bukas open po mga minamahal ang ating Church Construction Office, mga minamahal, sa mga
na ibibigay po natin yung mga official receipt, mga minamahal, yung mga materyales na ating ginagamit, at yung ating sistema, mga minamahal, kung paano po natin ipinapatayo ang ating bahay-sambahan. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ihanda po natin ang ating ipagkakalob sa ating mabait na Diyos, at ito po ay ipapanalangin po ng ating beloved retired SPO for Pedrito Nadres, at ito po ay babasbasan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. God bless you po, beloved pastoral worker, Brother Anthony Jason. Hallelujah. Ating pong itaas. Hallelujah. Ang ating pong special vow, special pledges para sa church construction. Hallelujah. Mabasbasan ng Diyos, ipanalangin ng iyabang lingkod. Hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, hallelujah, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang pinagbubukalan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Hallelujah, ang ating pinakamabal na Jesus. Narito naman po kami ngayon sa pagbibigay ng aming special pledges para sa church construction ng banal. Walang sawang nagkakaloob. Hallelujah. Nagkukusa at sumusunod. Hallelujah. Sa iba na lautos na lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumangkap. Iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Pasaganain mo po ang lahat ng mga kapatirang bukas palad na nagkakaloob ng hallelujah. At hallelujah. At ibalik mo po ng higit pa sa aming inaasahan upang patuloy kami makapagbigay sa iyong panalagawain. Sa Pangunang Palangin ay minamahal, ginagalang na Pastor sa Dameda. In the mighty name of the Lord Jesus. Amen! Sa pangalan, pagkat nariyan kapalagi, di matitigilan sa pagsulog ng pagsama mo'y iyak ang lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking basog, ay di nakukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Di magkakamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging na at di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matigilan sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi, pagkat ikaw ay mabuti. O na magkabuti, ikaw ang aking paso. Amoy sagana at umaapaw sapat na at higit pa.
sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahihimpa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihimpa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala namang mahihimpa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. At higit pa. Amen. Praise the Lord. Thank you so much po sa lahat ng kaloob, mga minamahal. Diyos po magpala at magbalik ng higit pa po sa inyong inaasahan. Sa ating mga announcement ng mga minamahal, sa darating po na Miyerkules, ating pong midweek service, mga minamahal dito sa dako ng Barangay Sagin, tayo po ay nag-uumpisa ng alas 3 ng hapon at natatapos po tayo mga minamahal ng alas 7 ng gabi. At sa ating pong Friday overnight service, mga minamahal, sa darating na February 2, mga minamahal, lahat po ng ating mga outstation dito, mga minamahal sa Mabalacat, mga minamahal sa Apalit, sa Arayat, mga minamahal sa Magalang, Lubao, at Florida, sama-sama po tayo, mga minamahal sa February 2, mga minamahal, ating overnight service dito, mga minamahal. Tayo po ay mag-uumpisa, mga minamahal, ng alas 7 ng gabi at matatapos po tayo, mga minamahal, ng alas 2 ng madaling araw ng Sabado. At sa darating po, mga minamahal, na February 4 naman, mga minamahal, atin ang pong Holy Supper, mga minamahal, dito sa dako ng Barangay Sagin, mga minamahal. Ang makakasama po natin dito sa linggo, mga minamahal, ay yung tatlong outstation natin, mga minamahal, yung Lubao, Mabalacat at Magalang po, mga minamahal, ang makakasama po natin dito, mga minamahal, sa darating na linggo, February 4, ating Sunday Holy Supper, mga minamahal. Mag-uumpisa po tayo ng alas 9 ng umaga at matatapos po tayo ng alas 3 or alas 4 ng hapon dahil Holy Supper po natin. At yung tatlong outstation, mga minamahal, na hindi po natin makakasama, ay meron po silang kanya-kanyang Holy Supper, mga minamahal, dahil nung nakaraang Holy Supper sila man naman po ay ating nakasama dito, mga minamahal. At sa ating radio program, mga minamahal, DZME 1530 kHz AM band, mga minamahal, tuwing Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Sa ating TV program naman, mga minamahal, kagabi po yun, mga minamahal, tuwing Sabado. Ito po ay nag-uumpisa, mga minamahal, ng alas 11 ng gabi at natatapos po, mga minamahal, ng alas 12 ng hating gabi. Sa atin naman pong mga official account dito, mga minamahal, sa dako ng Pampanga, mga minamahal, mag-subscribe po tayo, mga minamahal, para ma-share po natin ang ating banal na gawain dito sa dako ng Pampanga. Yung ating official account sa Facebook, mga minamahal, JMCIM Pampanga. Sa ating pong YouTube channel naman, mga minamahal, JMCIM Pampanga Official, mga minamahal. Diyan po natin matutunghayan yung mga replay at yung mga live, mga minamahal, na gawain natin dito po sa dako ng Pampanga, mga minamahal. At sa lahat po ng ating mga beloved brethren, mga minamahal, tayo na po ay pinag-iipon, mga minamahal, ng ating mga pamasahe, mga minamahal, dahil sa darating na February 18, mga minamahal, ating ika-49 church anniversary, mga minamahal, sa dako po ng Luneta Grandstand, mga minamahal. Ang bawat isa po, mga minamahal, ay kailangan mag-share po tayo ng 500 each, mga minamahal, dahil napakamahal na po ng pamasahe, mga minamahal. Yung renta po ng bus, mga minamahal, ay nagmahal na. Ito po ay nagkakahalaga na po ng 22,000, mga minamahal, yung air-conditioned bus, mga minamahal. Kaya bilang mananampalataya, mga minamahal, at kabalikat ng ating beloved parents, the Lord, mga minamahal, hinihikayat na po tayo, mga minamahal, na mag-ipon, mga minamahal, ng 10 pesos, 20 pesos araw-araw, mga minamahal, hanggang sa mabuo po natin yan, mga minamahal. Mahaba-haba pa po, ilang araw pa yan, mga minamahal, hanggang sa February 18, mga minamahal, tayo po ay may maibigay po, mga minamahal, na sa ating pamasahe. Per head po, mga minamahal, ay 500 pesos. Dahil napakalaki ng ating gastusin at babayarin, mga minamahal, sa ating church, mga minamahal. Kaya tayo po ay kusang pinag-iipon po, mga minamahal, bilang tulong na rin po sa ating church, mga minamahal. At sa lahat po, mga minamahal, ng ginagamit sa banal na ubasan ng ating pinakamamahala po, especially po sa ating mga beloved choir, mga minamahal, tayo na po ay pinag-aayuno, mga minamahal, ng 10 days fasting para po tayo ay makaawit, mga minamahal, sa dako ng Luneta Grandstand, mga minamahal. Katulad po nung pagmitingan po natin
kahapon, mga minamahal sa ating mga beloved choir, especially po sa ating mga beloved finance and youth choir, mga minamahal. 10 days po mga minamahal sa mga nagtatrabaho po at mag-aaral na po muli mga minamahal. 2 meals po mga minamahal yung 1 to 8 days nyo or 1 to 7 days. Yung 2 to 3 days nyo po mga minamahal, dapat po straight yan dito sa dako ng Pastoral House mga minamahal para po mabuo natin yung ating 10 days fasting. Yung 1 to 3 days mga minamahal, kayo na po ang bahala kung Biyernes o hanggang Linggo mga minamahal, yung available po ninyo mga minamahal na araw upang mapunan po natin mga minamahal yung 10 days fasting po natin. At after the service mga minamahal, sa lahat po ng may mga katanungan about sa spiritual na bagay, handa po kayong paglingkuran ng ating beloved preacher. At sa lahat po mga minamahal na gustong magpapanalangin, magpa-pray over mga minamahal, kayo lamang po ay dumako dito sa dako ng harapan. At sa lahat po ng ating mga beloved choir members, ating pong gampanan, yung ating mga duty natin mga minamahal, katulad po sa pagpapalabas na mga sasakyan po ng ating mga beloved brethren. Ganun din po, mga minamahal, sa pagpapatawid po ng ating beloved brethren sa dako ng kanto, mga minamahal, sa highway. Mabibilis po ang mga sasakyan dyan, mga minamahal. Huwag po tayong basa-basa tatawid, mga minamahal. May mga marshal o choir member po na magtatawid po sa atin. Amen, praise the Lord. Ating palakpakan mga minamahal, ang ating pinakamamahala po. At kung wala na pong idadagdag ang ating beloved preacher, tayo na po ay sama-samang tumayo at magpasalamat mga minamahal sa matagumpay na banal na gawain na ating naisagawa sa hapong ito. Narito po ang aking beloved co-worker, sa ating beloved brother Randy Igban. Siya po ang mananalangin sa ating closing prayer. Amen. Amen. Praise the Lord. May mahal tayo magpasalamat sa ating pinamapeso sa hapong to. Praise the Lord. O buti kinama Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo aming pinamahal pa Jesus. Mahal Pinoon sa hapong to, taos puso kami nagpapasalamat sa mahal Pinoon sa bumaghapon na kami yung pinapunayan, mahal Pinoon, sa aming pagpupuri, pagsamba sa iyong pangalan, mahal Jesus. Maraming salamat sa iyong mahal Pinoon. Hallelujah. Sa pagkilos po sa aming kalagitnaan, mahal Pinoon, sa pagbuhos mo ng iyong balang presensya sa bawat isa sa aming mahal Pinoon. Maraming salamat sa iyong mahal Pinoon. Hallelujah. Sa paglagis mo po sa bawat iyong gawain magmula sa aming pag-awitin ng mga joyful at solemn song, sa mga patotoo na aming milapatiran sa awitin ng mga awit, mga pensus, sa pagbibigay ng mga ikapothandog, higit sa lahat mga Pinoon, sa iyong mensahe ni dinalang na umaharal, ito pinagsibing kalakasang karagdagan, na aming panampalataya sa iyong mga Pinoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Hallelujah sa lahat ng mga pagkapala at biyaya ang paglob mo sa aming mga Pinoon. Mga Pinoon, special namin dilangin sa iyo, ang aming minamahal, ginagalang Bangilista, Willis at Almeda, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, pagkulubos sa kanyang mga pensos, sampo namin beloved Almeda children, mga Pinoon, upang kami patuloy na mapunahan sa paglilingkod sa iyo, mga Pinoon. At ganoon din mga pensos, aming dinadalangin sa iyo, aming kapatiran na maglakbay pa uwi sa kanyang tahanan. Ingatan mo sila, mga Pinoon, patubayan mo sila, mga pensos, iligtas mo sila sa lahat ng ulit kapamakang, mga pensos. Hallelujah. As po na panalangin na aming minamahal, ginagalang Bangilista, ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay magkamayan sa isa't isa bilang tanda ng ating pag-ibig sa ating mabait na Diyos. We love you so much for what our dearest Jesus loves us more and more. Yes, I love you with the love of the Lord.